Ama, kami po yung kahabagan, patawarin sa aming mga kasalanan, O Diyos. Linisin niyo po ang aming mga isipan at puso sa karumihan na dulot ng mundong ito at ng aming makasalanang katawan, O Diyos. Kami po ay yung bigyan ng kaunawaan at bukas na puso para tanggapin ang iyong salita at maisabuhay ito, O Diyos. Ito po ay napaka-importante sa aming buhay na hindi lang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na namumula sa inyong bibig, O Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Pwede doon tayo po. So, kapag po everyday nag-scroll tayo, minsan ho nakakita ho tayo ng mga video, ang sinasabi is, ay, wala akong relihiyon. Meron lang akong relasyon sa Diyos. Di ba kung narinig nyo na yun? Like, Christianity is a relationship, not a religion. Ngayon ho, sa napakadaling pangunawa is, it makes sense, right? Parang feeling mo like, oo nga naman, parang yung Christianity is about having a relationship with Christ or meron kang relasyon kay Kristo at hindi siya religion. Pero kapag pinagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, ang Kristyanismo ay isang relihiyon at relasyon. Hindi lang po siya one or the other. Hindi siya relihiyon lang at hindi relasyon, at hindi yun siya relasyon lang at hindi relihiyon. Pareho po sila. Ngayon ho is, i-discuss mo natin ang tunay na relihiyon. Punta po tayo sa Marcos 12:41-44. Ang sabi ko sa salita ng Diyos, umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagusunod niya at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Sa ibang parallel verse sa Lucas naman, basahin mo natin, pinagmamasdan ni Jesus ang mga mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. Siguro sa isip nyo, kakatapos lang natin mag-preach sa pagbibigay. Ba't may pagbibigay na naman? Pero, tignan ho natin sa ibang angulo, sa aspeto. Tignan ho natin na pag nilay-nilayin ho natin itong kwento na to sa isang mas malalim pa na konteksto. Minsan ho yung mga mahihirap, mga byuda, or mga ibang orphans, sa mga walang mga magulang is tinitignan mo natin sila as parang medyo nakakababa, di ba? Parang kapag may isa kang napanood na movie, yung mga mayayaman, pag makita sila may mahihirap, ay, ano siguro yun? Like, pinarusahan siguro ng Diyos yun. Or hindi siguro mahal ng Diyos yun, kaya mahirap sila. Yung mga ganun ba na klase. Pero, nung unang panahon pa lamang ho, is ganyan ho yung mentality ng mga tao noon. Ang idea ho nila ng blessing ng Diyos is yung kailangan mayaman ka, kailangan meron kang lahat, kailangan is
yung hindi ka naghihirap, hindi ka nagkakasakit. At kapag nagkasakit ka, at kapag naghirap ka, ang tingin ko ng mga relihiyosong tao nun is, pinaparusahan ka ng Diyos, kaya ano ka sa kalagayan mo, na nahihirapan ka. Pero basahin po natin yung konteksto. Ito po yung verse, bago yung verse ng biyuda na mahirap. Ito po yun. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Sino po yung mga yun? Yung mga Pariseo. So sa mga hindi po nakakalam yung mga Pariseo, sila po yung interpret or tagapagturo ng Israel noon. Sila yung mga nasa taas ng lipunan. So sa kanila huy nagagaling kung ano yung tama at mali, sila huy nagsasabi kung ano yung dapat gawin o hindi dapat gawin. Mahilig silang mamasyal na nakasuot ng espesyal na damit. At gustong-gusto nilang batiin sila igalang sa mga mataang lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga biyuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito ay tatanggap ng mas mabigat na parusa. Punta naman po tayo sa verse, pagkatapos nung verse about sa biyuda na nagbibigay. Marcos 13:1-2. Nang paalis na si Jesus sa templo, so after sinabi ni Jesus na ang biyuda nito ay nagbigay ng higit pa sa lahat dahil binigay niya yung lahat ng ikabubuhay niya. Sinabi ng isa sa mga tagusunod niya, Guro, tingnan niyo po ang templo, kay laki ng mga ginamit na bato at napakaganda ng pagkakagawa. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang templong ito na nakikita niyo ngayon na gawa sa malalaking bato ay siguradong magigiba at walang maiiwang magkapato na bato. So kung mapapansin po ninyo, ang mga bersikulo bago at pagkatapos nung kwento nung biyuda ay puro paghukom. Judgment, mga kapatid. Una is judgment sa mga tagaturo ng Israel. Pagkatapos is judgment sa mismong templo ng Israel. Ang sabi ko niya is may judgment na darating sa mga tagaturo ng Israel noong una. Pagkatapos is yung kung saan sila nag-aalay is masisira at walang batong matitira na nakapatong sa isang bato pa. Ngayon ho, sa pagbabasa ng Biblia, minsan ho is may tendency tayong basahin lamang out of tradition. Kung paano tayo tinuro sa atin, paano natin narinig buhat nung tayo bata pa. Pero ngayon ho is, pag nilay-nilayin ho natin ang ibig sabihin ng isang versikulo gamit ang top konteksto nito. Ang sabi ko sa Exodus 22:23, huwag ninyong apihin ang mga biyuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at maulila ang inyong mga anak. Napaka talas ho ng salita ng Diyos noong unang panahon. Talagang matindi ho yung warning niya sa mga nangaapi ng mga naghihirap, mga biyuda. Ngayon ho, bakit biyuda? Kasi ho, sa mindset natin ngayon, pag biyuda, okay lang, di ba? Biyuda is minsan single mother, may sarili kang bahay, may mga sakit pa. Pero noong unang panahon ho, tandaan mo natin, kapag po biyuda ka, it means you're bound to die. Mabilis ko kayong mamatay, mabilis kayong maghirap. Bakit ho? Dahil noong unang panahon, wala naman hong accountancy eh. Walang accountancy, walang HR, wala namang tagaluto sa kantin, wala namang hong magkatrabaho na ganyan. Ang trabaho lang noong unang panahon is magsasaka, karpintero, labor, or sumama ka sa army, which is madali ka mamatay. Kaya kung maraming nababiyuda noong unang panahon, kasi may mga bakbakan, madaling mamatay yung mga tao sa sakit.
At majority of the time, yung mga lalaki dahil physical yung work nila, prone sila sa aksidente at namamatay sila agad. Ngayon yung ibang babae, wala ko silang ibang trabaho, kundi mag-asawa ng isang lalaking mag-provide sa kanila. At kapag namatay yung provider nila, ang nangyari is either mamamatay sila sa gutom or mag-prostitute sila. Kaya kung mababa yung tingin nila sa mga biyuda ng unang panahon. At para sa Diyos, sila mo dapat yung mga inaalagaan nung time na yun. At yung mga orphan, yung mga walang mga magulang, namatay yung mga magulang nila. So bata pa lang sila, wala na silang taga-alaga. So yun po yung konteksto ng biyuda sa panahon na to. Hindi po yung mga modern na biyuda na may aircon na or whatsoever. Yung mga biyuda po yung unang panahon, talagang kawawa po talaga sila. Ang sabi ko sa Deuteronomy 27:19, sumpain ng taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga biyuda. Same word. Again, so parang pinapakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa mga naghihirap noong unang panahon. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Ang sabi ko sa Psalms 68:5, ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo, ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga biyuda. So basically is, ulit-ulit, di ba? About siya sa mga naghihirap noong unang panahon. Mga biyuda naghihirap sila, mga ulila naghihirap sila, dahil walang nag-aalaga sa kanila, mga kapatid. Wawasakin, sa Proverbs 15:25, wawasakin ng Panginoon ang bahay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng biyuda. So, sa Old Testament pa lamang mo is pinapakita na yung pag-aalaga ng mga naghihirap, ng mga ulila, ng mga biyuda, ng mga may sakit, ng mga may kapabansanan is priority talaga ng Diyos sa ating mga tao. Hindi po yung pinapabayaan sila or hinahayaan lang. Sa Malachias chapter 3 verse 5, sinabi ng Panginoon makapangyarihan sa mga Israelita, darating ako upang hatulan kayo. Sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam, sa mga nangangalunya, sa mga sinungaling na saksi, sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa, sa mga nanggigipit sa mga biyuda at mga ulila, at sa mga hindi makatarungan sa mga dayuhan. Gagawin ko ito sa inyo ng mga walang takot sa akin. So balik po tayo ngayon sa verse kanina. At basahin po natin gamit ang konteksto ng lumang tipan. Sabi ko dito is, sapagkat silang lahat ay nagbigay ng sumobang pera nila, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Imagine mo ito, isang biyuda, okay? So, ang sabi ko sa verse before, yung mga Pariseo is dinidevour nila or kinakain or kinikikim nila ang mga ari-ari ng mga biyuda. Kasi tandaan niyo ito. Let's say ako, may asawa ko, tapos mamamatay ako. Usually yung mga will, dahil wala naman mga government nun, binibigay sa mga Pariseo. So ito yung will ko sa asawa ko, ibigay niyo ko ito sa asawa ko pag namatay ako. Ngayon yung mga Pariseo, sila yung may hawak ng mga will and testament, mga deeds ng mga biyuda. Kasi unang panahon na ninyo, mababaw yung tingin sa mga babae. Mababaw yung tingin ng mga Pariseo, yung mga Jews sa mga babae. Ngayon, yung mga Pariseo kapag naging biyuda na sila, is imbes na alagaan sila at huwag silang pabayaan, ang ginagawa ko nila is ini-exploit nila ang mga biyuda para makuha yung mga ari-arian hanggang sa maghirap yung isang babae. To the point na yung babae ito, wala na siyang maibigay kung hindi 2 barya na lamang. At imbes na ikabuhay niya yung 2 barya, ibinigay pa niya sa templo. Ngayon ho is, usually, ang preaching is, ito yung tunay na pagbibigay Yung walang-wala ka na, pero ibibigay mo pa rin lahat, di ba? Napakagandang pakinggan kasi parang yun yung pagmamahal mo sa Diyos Kasi parang kahit wala ka ng pera kinabukasan, wala ka ng kakainin,
ibibigay mo pa sa Diyos, di ba? Pero, tingnan mo natin yung verse. May sinabi ko ba yung Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na yung mga mayayaman na nagbigay ay hindi sila nagbigay ng tama? Wala ho. May sinabi ko ba yung Diyos na nagbigay yung byuda is yung ginawa niya is tamang-tama at dapat sundin? Wala din ho. Ang sabi niya lang is, siya yung nagbigay ng higit pa sa kanilang lahat. Totoo naman ho yun. Dahil ang binigay ko niya is lahat ng meron siya. Ngayon ho, ito yung aking argumento or aking interpretation dito sa verse na to. Ang reason ho kung bakit nasa gitna ko ito ng dalawang paghukom na versikulo is pinapakita ho ng ating Panginoong Jesucristo ang dulot ng maling relihiyon. Ng maling relihiyon. Ang maling relihiyon ay nag-exploit ng mga mahihirap imbes na tinutulungan sila. Ang maling relihiyon ay nag-focus sa kanilang sarili imbes sa pangangailangan ng kanilang kapwa. Tandaan niyo yan, ha? So, ang byudang ito ay isang biktima ng maling relihiyon. Siguro sa isip ng byudang ito, nakikita niya dahil every single day, pinapakita ng mga Pariseo sa kanya. Pinarusahan ka ng Diyos, kaya byuda ka. Kaya naghihirap ka kasi hindi ka mahal ng Diyos. Ngayon mo ito, byudang ito, baka sa desperation niya, sa kanyang puso at isipan, kung ibibigay niya lahat ng to, baka bigyan pa siya ng Diyos, baka kalutun pa siya ng Diyos. Pero pakaisipin niyo ito, mga kapatid. Kung kayo po ay naghihirap at wala na kayong makain, tingin niyo ba yung Diyos is masaya siya na wala kayong kinakain? Ang sabi ko ni Pastor Noel kanina, ipinalangin pa ni Apostol Pablo ang kagandahan ng ating katawan, kagalingan ng ating mga sakit, kagandahan ng buhay, mga kapatid. Hindi po nais ng Diyos na mga tayo na parang nag-i-kahos, nag-i-hirap or whatsoever na mabay. Sure, minsan inaalaw talaga niya sa buhay natin dahil tayo po ay pinuprune niya na maging ginto, di ba? Pero hindi po yung puso ng Diyos, hindi siya natutuwa na tayo po ay naghihirap or walang makain, mga kapatid. Hindi po ganun ng Diyos. Hindi po ito about sa kawang gawa. Bakit ko natin masasabi yun? Dahil kung ito ay about sa pagbibigay sa templo, ang ginawa ko sana ng ating Panginoon Jesucristo is kinuha niya yung mga pera na binibigay ng mga tao kay Pedro at sinabi niya na, oy, bigay mo na lahat yan sa templo kahit wala tayong pakain. Kung yun po yung standard. Pero hindi po yun yung standard, mga kapatid. Dahil hindi po yun ang konteksto. Magbasa po tayo. Ang sabi ko sa Mateo 12:1-8, isang araw ng pamamahinga. So, Sabat po to, Sabat. It means Sabado. Ang Sabat ko is Sabado and sa Sabat is sabi ng Diyos is walang gagawa ng trabaho. Dahil ang gumawa ng trabaho sa Sabat ay papatayin. Yun yung batas sa lumang tipan. Nagugutom noon ang kanyang mga tagasunod, kaya nanguha ang mga ito ng uhay ng trigo at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi na kay Jesus, tingnan mo ang mga tagasunod mo. Ginagawa nila ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ang mga kasama niya ang tinapay na inihandog sa Diyos. Kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain ito. At hindi rin ba ninyo nabasa sa kautusan na ang mga pari ay nagtatrabaho sa templo kahit sa araw ng pamamahinga? Sa itong paglabag sa tuntunin ng araw ng pamamahinga, pero hindi sila nagkasala. Tandaan ninyo, may naririto ngayon na mas dakila pa kaysa sa templo. Sino ho yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ako na anak ng tao, ang siyang makakapagsabi kung ano ang dapat gawin sa araw ng pagpapamahinga or sa Sabat din. Kung alam lang sana ninyo ang ibig sabihin ng Diyos sa kasulatan, hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo.
Hosea 6:6, Old Testament. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga taong walang kasalanan. Next. Mateo 12:9-12. Tuloy ho natin. Mula sa lugar ng iyon, pumunta si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May lalaki roon ng paralisado ang isang kamay. Naroon din ang mga Pariseo na naghahanap ng may pararatang kay Jesus. Kaya nilingin nila si Jesus. Ipinahihintulot pa ng kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga. Or in other words, pwede ba tayong magpagaling sa araw ng Sabat? Or in sabi ng Diyos, huwag kayong gumawa ng kahit anong trabaho na Sabat. So gusto lang talaga nilang i-persecute ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung mahulog ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan na lang ba ninyo? Siyempre, iaahon ninyo, hindi ba? Ngunit mas mahalaga ang tao kaysa tupa. Kaya ipinahintulot ng kautusan ng paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Halimbawa na lang, sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong mga magulang, ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Pero itinuturo niyo naman na kapag sinabi ng isang anak sa mga gulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban, yung sabihin is nakalaan sa Diyos, ibibigay daw nila sa Diyos yung pera. Iba sa tulungan nila yung mga magulang na naghihirap, ay hindi, sa Diyos na to, sa Diyos na. Wala akong pera, ibibigay ko to sa Diyos eh. Hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. Pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno at marami pa kayong ginagawa ng tulad nito. Ngayon ho is, pag nilay-nilayan po natin ang mga ito, mga kapatid. Ang sabi ho ng ating Panginoon Jesucristo, I desire mercy, not sacrifice. Hindi ko hinahangad ng inyong mga sakripisyo, kung hindi maging maawain kayo. Ano yung meaning nito, mga kapatid? Ang sabi ko sa Beatitudes, sa Matthew chapter 5, is, blessed are the merciful, for they will receive mercy. Tandaan mo natin, mga kapatid, kapag kilala natin ang ating sarili, at nakita natin ang awa ng Diyos sa atin, dapat ho, bilang Kristiyano, ang lahat ho ng ating gagawin is manggagaling sa awa ng Diyos at biyaya niya mula na ibinigay niya sa atin. Whether sa pagbibigay, whether sa pagtulog sa kapwa, whether sa pagkikipag interact sa ating mga kapwa, mga kapatid. So, sa bagay nito, mga kapatid, pinapakita ng ating Panginoong Diyos ang hypocrisy ng mga Pariseo. Una-una ho, doon sa about kay David. Ang sabi nila, ba't buhay pitas ng trigo yung mga disipulo mo? Bawal yan sa Sabat, sabi ng mga Pariseo. Pero ang sabi ng ating Panginoong Diyos, nung gutom na gutom si David, ang kwento ho ay sa 1 Samuel, mga kapatid, mga hindi nakakalam, sa 1 Samuel ho yun, si Saul is tinutulog sana si David. Gusto niyang patayin. Ngayon si David, walang-wala na siya at tumatakas siya mula kay Saul, napadpad po siya sa templo at gutom na ho sila ng mga kasamahan niya. Ang sabi ko sa batas ng Panginoon is, ang mga consecrated bread o yung mga tinapay na inialay na sa Diyos is pwede lang kainin ng mga pangin lamang at hindi ng mga normal na tao. Bawal ho yun, so nabag sa kautusan yun. Pero nung gutom na gutom ho yung si David, kinain ho niya yung tinapay. So, anong pinapakita ng Diyos dito, mga kapatid? Sure, sabi ko ng batas is bawal kainin yun. Pero anong pinapakita ng ating Panginoong Jesus Cristo? Alleviating human suffering is important, mga kapatid. Ang kaginhawaan ng tao, importante ho siya, mga kapatid. Hindi lang ho basta-basta na parang, ay hindi, dapat, hindi dapat niya kainin yan. Kasi kahit mamatay siya, bawal yan.
Hindi po dapat mga ganun, kapatid. Ang pinapakita po ng Diyos is maging maawain tayo. God does not desire sacrifice, but He desires mercy. Hindi po ibig sabihin nun na huwag na po tayo magsakripisyo. Ang ibig sabihin po nun is, ang sakripisyo po natin is dapat panggaling sa mercy, sa kaawaan. Kapag naunawaan natin yung pagmamahal at awa ng Diyos sa atin, doon po dapat yung mismong motivation ng ating sakripisyo. Hindi po yung parang dos, tama to, mali to. Hindi po ganun, mga kapatid. Nanggagaling po sa puso yung pagsunod at pag hindi tama, mga kapatid. At saka pinupukol po niya is ganito. Ang mga Pariseo, alam naman po nila yung kwento ni David. At para sa kanila, si David, isa siyang malaking figure sa Old Testament. Like, ginagalang nila sa David. Sinasabi nila siya parang isa siya sa mga heroes ng Old Testament. Pero dahil sa pagiging hipokrito nila, itong mga tao to is gutom sila. Kumakain sila ng mga papitas-pitas sa trigo. Sinasabi nila is mali sila at kailangan silang parusahan. So, pinapakita ko ng Diyos yung priorities ng mga Pariseo. Ang priorities nila is do's and don'ts. Religious things. Mga bagay na sabi nga nila, sabi sa Mateo chapter 23, is sinasala ninyo yung kabutin, pero nilunok nyo yung kanin, sabi niya. It means, nag-focus kayo sa mga maliliit na mga bagay. Pero yung pinaka-importante, which is justice, mercy, is hinapabayaan ninyo. Hinahayaan ninyo. Ito yung mga Pariseo sa maling relihiyon, mga kapatid. Hindi mo ba common ito sa mga nakikita ninyo? Madami pong sa modern times ngayon is napaka-common po ito. Punta lang po kayo sa Facebook, YouTube, manood lang po kayo. Kasabihin nila, magbigay lang kayo sa akin ng 1,000, papagagaling ko kayo. Ay, magbigay lang kayo ng ganito sa church namin. Ibibigay ng Diyos yung lahat ng nais ninyo. Hindi mo ba gano'n? At yung mga pinaka-common po na biktima is yung mga babaeng nangangailangan. Kasi yung mga babae, usually, mas prone po silang maniwala sa mga ganitong bagay dahil mas they tend to be taken by their emotions. Dahil pag naghihirap na yung babae, minsan yung emotion niya is sumusobra ko at nahihikayat ng mga tagapagturo na sinasabi nila na kapag binigay niyo yung X amount, ibibigay sa inyo ng Diyos ng mas marami pa. So, kahit po ng Old Testament hanggang ngayon ho, madami pa akong mga ganyan na mga bagay. Tandaan mo ninyo, lahat ng relihiyon na nag-i-exploit ng mga manghihirap, imbes na tinutulungan sila, ay maling relihiyon. Sino ho nakakalam ng building na to? Ito po yung St. Peter's Basilica. Ito po ay nasa Italy, Rome. Noong 1500s ho, nangangailangan ang Romano Katoliko ng maraming pera para ipagawa ko itong building na to. Sige ko ito ngayon, dyan po nag-i-stay yung Santo Papa ng Romano Katoliko. St. Peter's Basilica. Ang utos ho nun ay, para po magawa ito is magbigay ng indulgyo, or in English is indulgence. Ang indulgence ho is ganito. Magbigay ho kayo ng pera sa simbahan, ang kapalit is pipirmahan ng Santo Papa ang isang certificate na napatawaran ng inyong mga kasalanan. At the more na mas malaki yung ibibigay ninyo, the more na mas mapapatawad pa yung mga pamilya ninyo na nasa purgatorio. So, nagkalat ho yan. Ang dami ho nag-donate. Binibili ho nila yung kanilang kaligtasan. Tandaan ninyo lahat ng relihiyon na nag-i-exploit ng mga mahihirap is maling relihiyon. Ang tunay na relihiyon ay may malasakit, maawain sa kapwa. Pero bigyan ko kayo ng mga sample. Baka ako kasi isipin niyo is pwede nang gumawa ng mali dahil may awa naman, di ba? Hindi po ito baka isipin ninyo is, magnanakaw na lang ako para sa kabubuhay ko. Like, may awa naman pala. Kaya lang po is, ang pagnanakaw
is pagiging tamad ng ho yun. Sorry pero iba ho yun Ang pagnanakaw is ayaw mo lang magtrabaho kaya nagnanakaw ka. Ang iba naman is sasabihin nila parang, total may awa naman ng Diyos, papatawarin naman ako Diyos, gagawa na lang ako ng mali. Hindi rin po yun dahil po kapag po naiintindihan nyo yung awa, kapag kinakabagan na kayo, is ayaw nyo na hong ulitin yun ito dahil alam nyo na hindi po malulugod yung may awa sa inyo pag ginawa nyo ulit yung mga bagay na yun. So, tingnan po natin yung mga post natin sa ganitong bagay. Huwag po natin i-abuse ang grace, okay? So, tuloy ko yung kwento dito. Sa mga hindi ko nakakalam is, nung unang panahon po, wala ko tayong mga Biblia. Wala ko tayong mga Biblia. Ang Biblia lang ay hawak ng Roman Catholic Church. At ang pwedeng mag-interpret lang ng Biblia is yung mga pare ng Roman Catholic Church. Ang Biblia po nun is, ang hawak nila is ang Latin Vulgate. Kung mapapansin ninyo yung mga movies, di ba? Kapag yung pare, mag-exercise ng demonyo yan, Latin yung salita niya. Latin. Kasi yung salita ng Biblia noon is Latin. Latin lang yung Biblia noon. Kasi para sa mga pare noon, ang mga dukha, ang mga mahihirap, is wala silang karapatan magbasa ng Biblia. Dahil wala silang kakayahan na basahin ito at i-interpret ang Biblia, mga kapatid. So, bababa yung tingin nila sa mga dukha at mga naghihirap. So, nung binigay ko nila yung mga indulgences, may isa kong pare sa Germany, ang pangalan ko niya is Martin Luther. Si Martin Luther ho is, pumunta ko siya ng Italy para sa pilgrimage. Bakit ko siya pumunta ng Italy? Dahil takot ko siya sa Diyos. Bakit ko siya takot? Dahil alam niya ko na makasalanan siya. So pumunta po siya ng Italy, right? Ngayon, ang ginawa ko niya is, kasi sa Italy may parang stairs Alam niyo yung Poncio Pilato, di ba? Nung pinaakyat siya sa prison sa stairs, papunta kay Pontius Pilate, para siya ihatulan na mapako sa krus. So sa Italy ho, meron pa ho nun, sabi nila, yun yung same na stairs na nilakaran ni Cristo papunta kay Pontius Pilate. So yung kagawian mo nung time na to is para mapatawad yung kasalanan mo is aakyat ka ng stairs gamit yung tuhod mo. So ginawa ko yun ni Martin Luther, mga kapatid. Pero may nakita ko siyang matandang babae na naiiwanan niya. Ano ko siya sa gitna ng stairs. Ang sabi ko yung sarili niya, papatawagin ba talaga ako ng Diyos pag ginawa ko to? Kapag pinahirapan ko yung sarili ko at ilakit ko yung stairs na to gamit yung tuhod ko, mapapatawad ba ako? Paano yung matandang yun? Yung babae matanda na yun? Paano siya? Naghihirap siya ng todo-todo para na mapatawad siya. So, nagkaroon ho ng agam-agam yung pag-iisip ni Martin Luther sa pagpapatawad ng Diyos, mga kapatid. At ang pinaka naging mitya ng kanyang pag-condemn sa Roman Catholic Church, which is part po siya ng Roman Catholic Church, pare po siya, is itong building na to. Si Martin Luther ho is nung time na naintindihan na ho niya na ang kaligtasan is by grace and faith, hindi po sa ating mga kabutihan, hindi sa ating kalakasan or whatsoever, is nakita ho niya yung mga naglalasing na mga tao sa labas. Tuwang-tuwa ho sila. Debauchery, paglalasing, pakikiyapid, pero ginagawa ho nila ng walang tigil. At nung naguluhan si Martin Luther, ano nangyari? Tinanong mo niya yung isang lasing sa kanto. Ba't lasing ka, tuwa ka? Ang sabi ko nung lasing is, kasi, sure na ako nang pupunta ng langit. Anong sure na pupunta ng langit? Sabi ni Martin Luther. Ito, tingnan mo, sinayin ng Santo Papa na napatawad ng kasalanan ko, pati kasalanan ng mga pamilya ko sa purgatory. Yun ho yung dahilan kung bakit nagkaroon ng Reformation sa church. Tandaan po ninyo, kung wala akong Reformation noong unang panahon, Katoliko po kayong lahat at wala akong kayong alam sa Biblia. Yun po yung katotohanan. Ang naging mitya ng pagbubukas ng Biblia sa mga mahihirap noong unang panahon ay yung mga pag-exploit ng mga mahihirap. Katulad dito sa New Testament, mga kapatid. Ang naging mitya
ng paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo sa templo ng Israel noong unang panahon, na walang batong magkakapatong pa, is yung isang biyuda na naabuso ng maling relihiyon. Isa itong biyuda na kinaawaan ng Diyos, mga kapatid. Isa siyang biktima ng mga religious leaders na nag-exploit sa kanya. Kinuha yung mga ari-arian hanggang maghirap yung biyuda, walang trabaho, walang provider. Hanggang to the point na yung biyuda, akala niya, yun yung magiging way niya para makaligtas siya. Ibigay niya lahat ng pera niya, mga kapatid. Siya po ay naging biktima ng maling relihiyon. Tulad po na naging biktima ang mga taong nag-provide ng pera para sa magarbong building na to, mga kapatid. Can you imagine? Pinapromise mo ng Santo Papa na pupunta ka na langit basta nagbigay ka ng pera para na mabuhay ito. Pero iniwala ko yung mga tao dahil mahirap daw sila eh. Kahit sino naman kung mahirap, kung pupunta ka na langit, o bigay mo na yung pera mo, pupunta ka na pala na langit eh. Pero yun po yung nag-trigger kung bakit si Martin Luther is nilabanan niya ang Roman Catholic. Yun yung nangyari kung bakit tayo nagkaroon ng Biblia na magbasa na sa ating mga lingwahe. Ito po ay si William Tinsdale, sa mga hindi po nakakakilala ng kapatid. Si William Tinsdale ang nag-interpret ng modern English ng New Testament Church. At ang ginawa mo ng Roman Catholic Church is sinunod po siya ng buhay. Dahil sa ayaw ng Roman Catholic Church na magkaroon ng Biblia sa sariling lengguwahe ang mga normal na tao. Noong unang panahon ito, mga 1500s ito. 1500 to 1600. So mga around 500 years ago, 600 years ago. Ang sabi ko niya before siya mamatay, Lord, open the eyes of the King of England. Lord, open the King of England's eyes, basically. Buksan niyo ang mata ng hari ng Inglaterra. England. Alam niyo ba kung ano nangyari? Pinakinggan po ng Diyos ang panalangin ni William Tinsdale after niyang i-interpret ang New Testament Church. Ano yung lumabas sa next na version ng Bible? Ang King James Bible. Ang ginagamit niyo ngayon. Yun ko yung dahilan kung bakit may King James Bible po kayo, mga kapatid. Dahil sa paghihirap ng mga unang Kristiyano na ma-interpret ang Biblia niyo dahil sa maling relihiyon. Dahil sa maling relihiyon, ang daming napahamak. Dahil sa maling relihiyon, ang daming hindi nakakilala sa toong Jesucristo. Dahil sa maling relihiyon, ang daming na-exploit na mga naghihirap na sila pero pinahirapan pa sila. Ang sabi ko sa Matthew chapter 23, is ito ho yung mga ginagawa ng mga Pariseo noon. Sabi ko niya, Mateo 23, sabi ko dito is 13, nakakaawa kayo mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Dahil sa pang-aabusin nila ng mga walang kaalaman at mga naghihirap. Pati ko yung mga naghihirap na dapat makakilala sa Diyos, hindi ko nakakilala dahil sa kanila, mga kapatid. Ito po yung signs ng maling relihiyon. Makikita niyo po lahat yung mga yan, kahit pumunta lang po kayo sa mga iba-ibang mga sekta ng ating bansa, mga kapatid. Dinadaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan. Kayong mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo. At mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Yan po ang mga religious leaders, mga kapatid, na mga maling relihiyon.
Imbes na ituro sa tama ang mga walang kaalaman, mga naghihirap. Ini-exploit po nila mga kapatid. Ay, sundin nyo to, sundin nyo yung mga dapat kong mga sinasabi ko lang sa inyo. Ito lang yung dapat yung gawin. Wala ko silang awa, wala ko silang habag, mga kapatid. Kapag unakala na sila ng mga mahirap, buti na lang hindi ako mahirap na tulad niya. Yun ko yung unang tumatatak sa isip niya, mga kapatid. Buti na lang ako, tingnan mo ako, mag-guard mo yung suot ko. Ito yung antas ko sa buhay. It means, blessed na blessed ako ni God. At sila, ay, di sila mahal ng Diyos tulad ko. Mga kapatid, kapag ko ang namumuno sa isang relihiyon is galing po siya mag-isip, maling relihiyon po yun, mga kapatid. Ang relihiyon ng Kristyanismo ay relihiyon ng awa, justice, and mercy. Ngayon, paano po natin mapapakita yung justice and mercy natin? Justice and mercy, bigyan ko yung example. Let's say may isang church member tayo na nagkasala. Let's say na may ginawa siyang bagay na hindi karapat-dapat gawin ng isang Kristiyano. As justice, pwede natin siyang huwag nang papasukin sa church. Huwag natin siyang kayaan mag-repent. Pero bilang mercy and patience towards those who are in sin, kaya po natin magbigay ng mercy sa ating kapatid na yun. Na ipanalangin siya at bibigay ng patience, kakabagan siya sa kanyang current na sitwasyon. At eventually, tatawagin siya ng Diyos pabalik sa church. Yun po yung justice and mercy. Hindi yung parang, ay, wala na pag-asa yan. Huwag natin siyang, wala na siyang pag-asa. Hindi ko yung tawag ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang gusto ko ng Diyos sa atin is maging maawain tayo at mahabag sa mga naghihirap. Alam po ng Diyos ang ating kahinaan. Hindi nyo tayo na-expect na maging perfect tayo lahat sa ating pagbibigay, sa ating pagsamba, sa ating But, kailangan po natin, dahil nakareceive tayo ng awa, yung awa po natin sa mga kapatid natin should be the same, mga kapatid. Kailangan po natin maintindihan yung kalagayan nila dahil alam natin yung kalagayan natin na pinatawad tayo ng Diyos. Pero yung mga maling religion di ko nila nakikita yung bagay nito. Isang example lang ko is sa current Roman Catholic Church, no? May nabasa ko sa isang YouTube na about sa baptismo ng isang bata. Kasi sa Roman Catholic Church is parang ang reason kung bakit binabaptismo nila yung mga baby is parang kung pag namatay ko sila, may chance sila pumunta ng langit. Hindi po ba? Kasi para sa kanila, ang baptismo is nagkatanggal siya ng mortal na kasalanan. So, sabi ko nila is magbigay ka lang ng konting pera sa simbahan, maligtas mo na yung anak mo. So, it's all about the money. Kapag yung isang religion is puro siya tungkol sa pera, malaking red flag na po yun na isa itong maling religion. Ang sabi ko sa James, chapter 1, verse 27, ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay. So it means, religion po, meron tayo ngayon, mga kapatid. Religion po, meron tayo ngayon, ha? Hindi na po siya religion. It means, ang religion natin, ang magpapatuloy ng ating pananampalataya. Ang ating pagsunod sa ating Diyos. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos. Ama, ay ito ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ito ho ang essence ng true religion, mga kapatid. Awa, mercy. The mere fact ho na tayo is recipient po tayo ng awa ng Diyos. Kailangan kong dumaloy sa atin yun, mga kapatid. Hindi lang kung dapat tayo about sa tama at mali, tama at mali, tama at mali. Ay, hindi mo ginawa yung tama. So it means, kailangan mo lang mapahusahan. Minsan sa ating mga anak is, ito pong preaching ito is sa atin mo lahat, sa akin, sa inyo, sa ating mo lahat ng mga believers, mga kapatid. Minsan doon, mas nauuna yung
yung pagpapahusa natin kaysa sa awa. Kaysa naiintindihan natin yung kalagayan ng mga tao or mga anak natin, mga kapatid. At minsan yun ko yung nakaka-convict eh. Nauna ko yung laman natin. Nakakalimutan natin na kinakabagan din tayo ng Diyos at tayo pinatawad niya. Mas nauna ko yung isipin natin na, ay hindi, ako yung tama, dapat ito lang yung mangyari. Imbes na mercy ang manaig sa atin, mga kapatid. Bilang Kristyano ho, tandaan ho natin na mas dinidesire ng Diyos ng lahat ng ating mga religious activities. Whether pagpunta mo sa simbahan, ang pagbibigay mo sa templo ng Diyos. Mga kapatid, yung mga binibigay ko natin sa templo is hindi po para sa amin yung mga yan, ha? Hindi po para sa mga leaders yung mga yan, mga kapatid. Yan po is para ipalaganap ang salita ng Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga pera. Kaya niya po magpabuhay ng mga bato para magproklama at magpuri sa Kanya. Kaya niya po magsulat sa kasangkalangitan para iproklama ang Kanyang salita. Pero ginagamit niya po tayo sa ating mga kahinaan para maging ambassadors tayo ng Kanyang biyaya at habag. Tandaan mo natin yun. Ganyan po maawain ang Diyos sa atin. Hindi niya po tayo kailangan, pero binibigyan tayo ng pagkakataon na i-reflect kung sino ang ating Ama na nasa langit. Sa Kanyang kalwalwal hati. Ang ating lahat po natin gagawin, tandaan po natin, is kailangan mong manggaling sa awa ng Diyos at biyaya niya. Yun po yung reason kung bakit sila Bill Gates, isa mga pinakamayaman na tao. Ang lahat po na ginagawa niya ng pagbibigay sa mga mahihirap na tao is walang kabuluhan. Although, ginagamit po siya instrumento ng Diyos para tulungan yung mga naghihirap sa Africa, pero siya po mismo ay instrumento ng Diyos. Yun lang po siya. Ang reason po kung bakit walang kabuluhan ang kanyang mabuting gawa is dahil hindi niya po gina-glorify ang Diyos sa kanyang ginagawa. Kasi kung sabi mo is parang, we all fall short of the glory of God. Alam niyo ba yung meaning nun, mga kapatid? Hindi po yung sabihin nun is gusto ng Diyos is makamit natin yung kanyang level. Hindi po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Falling short of the glory of God means that hindi natin na ibibigay sa Diyos ang kalwalhatian na nararapat sa Kanya. Whether sa ating pagkain, sa ating pag-inom ng tubig, sa ating pagtatrabaho. Minsan nakala natin, atin lang yun eh. Minsan nakala natin yung pera natin, yung lahat ng kagalingan natin, atin lang yun. Nakakalimutan po natin is bigay lahat po yun ng Diyos. Kahit si Bill Gates man yan, ginagamit siyang instrumento na bigyan ng bahay at lupa yung mga mahihirap. Ginagamit ng po siya ng Diyos para tulungan yung mga naghihirap sa mundo. Pero siya po mismo, hindi niya binibigyan ng glory ang Diyos. Nakakalimutan po niya na lahat ng kayamanan niya galing sa Diyos. Lahat ng pera niya galing sa Diyos. And all of His works are just filthy rags. Mga kapatid. Rags lang po yun. Kaya huwag po natin iisipin na yung lahat ng ating ginagawa dito, lahat ng ating sakripisyo, is galing lang sa inyong sariling lakas, mga kapatid. Galing po yan sa Diyos. And it should glorify God. Our motivation to do whatever is right should be the motivation to glorify God, not to glorify ourselves. Nagbigay ko kayo sa mahirap, hindi po yun para purihin kayo ng mga tao, mga kapatid. Hindi niyo po kailangan i-broadcast na nagbigay kayo sa mga mahirap, mga kapatid. Ang Diyos lang po yung nakakaalam mo. Sabi nga ako sa Biblia, huwag niyo ipapaalam yung ginawa ng kanang kamay sa kaliwang kamay. Dahil po kapag ginawa ko ninyo, ang reward ko ninyo is yung applause ng tao lamang. Yun na yun. Pero kapag po ang Diyos lang nakakaalam ng mga ginagawa ng kaputihan, whether pag-aaruga ng mga anak ninyo, ang pagiging faithful nyo sa inyong mga asawa, ang pagpapalaki sa mga bata sa tamang landas, nakikita ulat ng Diyos sa mga kapatid. So, ang bottom line ho is, tayo mga Kristyano ay mga tao ng awa. Ang sabi ko sa Biblia is, they will know that you are my disciples if you love each other. Ang makikita ng mundo ay yung pagmamahal natin sa isa't isa, mga kapatid.
Hindi ho nila makikita yung dami yung alam ninyo, or gano'n kayo kayaman, gano'n kayo kahirap. Makikita ko is paano ninyo minamahal ang isa't isa. Uy, nasaktan mo ko, so, ayaw na kita. Mga kapatid, ang reason ko kung bakit lagi sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo na love each other, dahil po maghirap talagang gawin yun. Maghirap pong mahalin ang isa't isa. Pero yun ho ang call natin bilang Kristyano. Ang mahabag, magmahal, at mag-enact ng justice or yung tama. Tayo po ay manalangin sa pagka-close. Mahabaging Ama, kayo po ay nagpapasalamat sa inyong pinagkaloob na araw nito, O Diyos. Na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na marinig ang inyong banal na salita para aming isabuhay, O Diyos. Kami man po ay mga mahihinang mga nilalang, O Diyos. Wala po kaming kakayahan na may sakutuparan ang lahat ng inyong utos, O God. Wala po kaming sariling lakas, O Diyos, para maging Kristiyano, para maisalba ng aming mga sarili. Pero inaasahan po namin kayo na tulungan kami yun. Ibigay din niyo po sa amin ang grasya at araw, O Diyos. Para kami magpatuloy, maging kalakasan namin sa araw-araw, Diyos. Para mahalin namin at kahabagan ng aming mga kapwa, Diyos. Patawarin ang mga nagkasala sa amin, alisin ang galit sa aming mga puso, O Lord. Dahil nalidefine mo kami bilang inyong mga anak sa awa, sa pagmamahal ng Diyos, at sa katuwiran mo. Again, O Lord, kami po ay yung biyayaan ng spiritual blessings, O Lord. Kung ano man ho naramdaman ho namin ngayon, whether nahihirapan po kaming umintindi, or may mga karamdaman po kami po ay yung bigyan ng kalakasan, O Diyos, para mapagtagumpayan ho namin ang araw na ito, O Diyos. At bigyan niyo ho kami ng, kung kami ay nasa kamalian, kami po ay yung ituwid, O Diyos. At sa mga tao, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord, buksan ho ninyo ang kanilang mga puso at isipan para maunawaan nila na ang salvation at kaligtasan ng Diyos ay galing sa inyo lamang. Hindi ho galing sa aming mga kabutihan, hindi ho galing sa aming mga ginagawa, O Lord. Let them understand, O God. Hayaan niyo silang maunawaan nila, O Diyos, na inyo na hong binayaran ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Na kailangan ho lang nilang tanggapin ang biyaya na inyong kaloob, Lord. This we pray, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen.